Simula pa lamang naman nung umalis siya. Minsan hindi ko inisip na hindi siya makakabalik sa akin. Police Major Alan De Castro, no-show sa preliminary investigation, sa kasong isinampa sa kanya sa pagkawala ng beauty queen, na si Catherine Camilon. Bigong muling magkaharap ang pamilya ng nawawalang si Catherine Camilon, at ang itinuturong sospek na si Police Major Alan De Castro, sa isinagawang preliminary investigation, sa Hall of Justice ng Batangas City ngayong hapon, ika-19 ng Disyembre. Kumusta kayo? Okay lang? Okay lang kahit hindi. Ano pong naramdaman nyo ngayon, ma'am? Na preliminary investigation na po nung kaso? Gayun pa rin. Ganun pa rin. Ma'am, nung mga nakaraan na si Catherine tapos may mga ganitong balita na lumalabas na ito nga si Major De Castro, ano ho yung naisip nyo? Mas nalinawan na ho ba kayo? Ano sa akin wala pa akong kalinawan para sa aking anak. Opo. Sa kanya naman, kay De Castro naman, wala ka namang malaman kahit ano. Wala naman siyang sinasabi kahit ano. Kaya wala naman kaming ibang hinihiling kundi yung magkaroon ng linaw. Opo. Yung malaman namin kung nasa ng aming anak talaga. 2 buwan na rin, hirap. Kailangan magpakatatag kahit sobrang mahirap. Kayo, ma'am, ay umaasa na babalik pa rin si Catherine? Umaasa ako. Magulang ako nanay ako na walang ibang hahangarin para sa mga anak, kundi yung kaligtasan yung basta yung gusto ko bumalik siya. Basta simula pa lamang naman nung umalis siya. Minsan hindi ko inisip na hindi siya makakabalik sa akin. Ma'am, meron hong malaki yung tsansa na makakaharap niyo po si De Castro. Anong gusto niyo sabihin sa kanila? Kung makaharap niyo siya at kumattend ho siya dito sa preliminary investigation. Noon pa lagi kong sinasabi sa kanya na ibalik niya ang aming anak, ilabas niya kung nasaan. Wala na naman kaming ibang hinihiling pa eh. Kayo may galit sa kanya? Nandun ang galit, hindi mawawala yun. Dahil yung aming anak, wala. Hindi namin alam kung nasaan. Wala namang ibang sinasabi, kundi talagang may alam. Ma'am, nabanggit niyo ho sa akin nung nag-usap po tayo sa inyong bahay, ang sabi niyo ho itong problema na ito ay hindi niyo ho dadagdagan pa ng ibang problema na para bang hindi ho kayo magkakaso. Ito ho ba'y itutuloy niyo? Itutuloy namin ito. Okay, so yun ho, ikakasuhan niyo si Major. Ma'am, ano po yung inaasahan niyo po ngayon? Ako sa totoo lang, hindi ko alam. Wala akong alam kung ano yung mangyayari. Dahil si De Castro, wala talaga siyang sinasabi kahit ano. Pero naasa ako na magkakaroon ng linaw, magkakaroon ng kaayusan. Yun lang naman yung magkaroon kami ng kahit kaunting yung sa isip ba na magkaroon ng linaw. Nasa na namin. Sige po. Ito ay matapos na hindi dumalo at hindi nagpakita si De Castro, at sa halip ay ang abogado nitong si Attorney Ferdinand Benitez ang kumuha ng kopya ng complaint. Ayon kay Attorney Benitez, aasahan ang kanilang paghahain ng counter affidavit, kasunod sa formal na pagtanggap ng kopya ng reklamo. Ano pong nangyari sa preliminary investigation? Actually, tumanggap lang kami ng complaint. Hindi lang kami nakatanggap ng complaint. So, as of now, wala pa kami masyadong alam. We're filing a counter affidavit after. Yes. Sir, you represent? Major De Castro. Sir, ba't hindi siya nakarating? Actually, wala pa kaming kopya ng complaint. So, ngayon pa lang. So, by procedure, we don't know what to answer yet. So, as of now, aralin muna namin. Pero sir, kamusta po? Okay naman siya. Sir, ngayon walang nangyaring preliminary? Wala, meron na. Meron na. Pero normally by procedure, kukuha muna kami copy ng complaint for us to file a counter. Bakit wala pa kayong kopya, sir? Subpoena lang nakuha na. Okay. So, pero kung sa searching yung major? Okay naman siya. Ano masasabi niyo, sir? Hindi major ni kaso, mga allegation,
So, harap lang tayo sa camera. As of now, wala pa siguro. As of now, wala pa siyang nasasabi. When we read the complaint, hopefully may masasabi na siya. So, another schedule for January 9. January 9. Haharap na po ba siya on January? Hopefully. Ano nga po, niwalit na? Ferdinand Pin. Matatanda ang nahaharap sa kasong kidnapping at serious illegal detention si De Castro, pati ang ilang kasamahan nito na isinampa ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Kasabay nito, ay umaasa ang ina ni Camilon na magkakaroon na ng linaw ang pagkawala ng kanilang anak, kasabay sa pag-usad ng kaso. Tanging hiling umano nila na maibalik ng ligtas ang kanilang anak sa lalong madaling panahon. Muling maghaharap ang dalawang kampo sa pangalawang preliminary investigation sa January 9 sa susunod na taon. Oras ay 1:23 ng hapon. Tayo muna ho itatanggap ng report mula ho sa ating mga kasamahan na nasa labas ngayon ng ating himpilan kung saan mga kabrigada, ngayon hong araw na ito, sisimulan ho yung preliminary investigation ukol ho sa kasong isinampa laban dito kay Police Major De Castro, yun hong kasong serious illegal detention at kidnapping kung saan ho ito nga may kaugnayan sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Naroon ho ngayon sa Batangas Prosecutor's Office ang ating kasama na si Brigada Jamie De Castro at Brigada Mike Salgado para ho magbigay sa atin ng update. Ano na ba ang nangyayari doon sa mga oras na ito mga kabrigada habang wala ho akong bed? Yes, pero syempre ang ito hong flash report na ito ay hatid sa atin ng Guard C Calcio Masquerade, katawang healthy achieve sa Guard C. Matatandaan natin mga kabrigada na October 12 pa ho nang huling makita sa isang mall sa Lemery, Batangas, ito hong si Catherine Camilon at sa ngayon nga ho ay hindi pa rin siya nakikita o yun hong kanyang katawan ay hindi pa rin ho nakikita ng mga otoridad at wala pa rin hong kumbaga lead ang mga otoridad kung nasa saan na nga ho itong si Catherine Camilon. At ngayon nga hong araw na ito ay sisimulan yung preliminary investigation. Kaya naman mga kabrigada, umantabay lamang ho kayo. Tayo ho'y live pa rin sa ating Facebook page sa Brigada Batangas. At syempre ho, ay kayo ay maririnig nyo rin ho tayo dito ho sa ating himpilan mga kabrigada. Okay na po ba? Ayan, sige, habang hinihintay lamang ho ang linya ni Brigada Jamie at ni Brigada Mike. Yes mga kabrigada, syempre para naman doon sa ating mga kabrigada na magiging mapaparami ang kain ngayong araw o ngayong mga darating na araw o sa mga susunod na araw o kaya naman sa mismong araw ng Pasko. Aba syempre mga kabrigada, huwag niyo hong hahayaan na kayo ay hindi niyo mailalabas yung inyong mga nakain, lalo na kung anong tawag dito, matataba at masyadong maaalat. Mag-Nutri-Cleanse Herbal Capsule ho kayo mga kabrigada. At ito na, okay na po. O sige, papasukin na natin. Brigada Jamie, kumusta kayo dyan? Saan nga ay naantabayan na natin kung ano man yung mangyayari sa gagawing preliminary investigation nga sa kaso ng beauty queen teacher na hanggang sa ngayon ay pinaghahanap pa rin, hinahanap pa rin. Ito ay yung kaso nga ni teacher beauty queen Catherine Camilon. Sa ngayon, Brigada Clay, nasa loob ng bulwagan ang ina ng beauty queen teacher na si Ginang Rose Camilon. Personal na nagtungo sa bulwagan ng katarungan dito sa Batangas City, si Ginang Camilon, upang sumala nga sa preliminary invest natin ng bahagi ng panayam kay Ginang Rose sa pagdating niya dito nga sa bulwagan ng katarungan sa bahagi ng Batangas City. Hirap. Kailangan mas makapatag dahil sobrang mahirap. Hindi nga babasin. Yung mama yung umaasa. Sa ako. Magulang ako nanay ako na walang ibang hahangarin para sa mga anak, hindi yung kaligtasan yung basta yung gusto ko bumalik siya. Ano masasabi niyo? Simula pa lamang naman nung bumalik siya, minsan hindi ko inisip na hindi siya makakabalik sa akin. Pag meron mas malaki yung chance na makakaharap ng pusin bukas. Kung makaharap mo siya, kumatin po siya dito sa preliminary investigation. Noon pa lagi kong sinasabi sa kanya na ibalik niya ang aming anak, ilabas niya kung nasaan. Wala na naman kaming ibang hinihiling pa eh. Hindi may galit siya. Ang nandun ang galit, hindi mawawala yun. Dahil yung aming anak, wala. Hindi namin alam kung nasaan.
na wala namang ibang sinasabi, kundi talagang siya ang may alam. Ma'am, nabanggit niyo sa akin nung nag-usap po tayo sa inyong bahay, sabi niyo itong problema na ito ay hindi niyo dadagdagan ng problema. Para bang hindi ho kayo magkakaso. Ito ho ba itutuloy niyo? Itutuloy namin ito. So yun ho, ikakasuhan niyo sa video. Ma'am, ano po yung inaasahan niyo po ngayon? Sa paghaharap po ninyo. Ako sa totoo lang, hindi ko alam. Wala akong alam kung ano yung mangyayari dahil si De Castro wala talaga siyang sinasabi kahit ano. Pero naasa ako na magkakaroon ng linaw, magkakaroon ng kaayusan. Yun lang naman yung magkaroon kami ng kahit kaunting yung sa isip ba magkaroon ng linaw. Nasa ng aming anak. Sa bahagi ng panayam na yan, Brigada Clay, ay umaasa pa rin ang magulang o itong si Ginang Rose na magkakaroon ng linaw yung kaso ng kanyang anak at naghihintay pa rin siya at umaasa na babalik pa rin ang kanyang anak sa kanilang tahanan. Brigada Clay? Yes, Brigada Jamie. Sa mga oras bang ito, meron ba kayong nakuha impormasyon kung yun bang mga suspect o partikular si Police Major De Castro ay naririyan din sa Batangas Prosecutor's Office? Brigada Clay, sa ngayon, yun nga yung inaantabayanan natin, na kung darating baga dito si Major Alan De Castro, maging yung kanyang abogado, ay hinihintay pa rin natin, inaantabayanan natin upang sa ganun, baka sakali, Brigada Clay, na mabigyan natin niya tayo ng kanyang panig o ng kanyang panayam upang sa ganun, magkaroon din ng kalinawan ng naturang kaso. Sa ngayon, nakaantabay kami, naghihintay, at syempre, Brigada Clay, inaasahan, alas 2 ng hapon, ngayong araw, ay didinggin, magkakaroon o sisimulan yung preliminary investigation. Pero Brigada Clay, aasahan din na hindi papayagan ng korte ang media sa loob, Pero maasa din tayo na baka sakali naman yung ilan ay makapasok at matunghayan yung preliminary investigation na gaganapin nga dito sa bulwagan ng Katarungan sa bahagi ng Batangas City. Yes. So mamaya lang, Brigada Clay, ay bibigyan ka namin ng karagdagang detalye kung sakasakaling darating nga dito si Major Alan De Castro at maging yung iba pang makapagbibigay pa ng linaw sa naturang kaso. Sige, Brigada Jamie. Maraming salamat sa inyo dyan ni Brigada Mike. Sige, Brigada Clay, yan ang report. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Jamie De Castro ng Brigada News FM Batangas. Mga kabrigada, ang pinaka-latest po dyan sa Batangas Prosecutor's Office kung saan nga ho, didinggin ho yung kaso laban dito kay na Police Major De Castro. Kaugnay pa rin ho sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si... Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.